Okay. Nag-share pala ako. Okay. Alright, welcome sa first session ng website creation with focus sa WordPress. So yung initial topic natin ngayon is creating your first website with WordPress. So itong WordPress kasi isa lang siya sa mga napakaraming platforms sa paggawa ng website. So kung napapansin niyo sa Tribe, maraming mga questions about sa website pero yung iba ibang platform ang gamit, may Kajabi, may Squarespace, Wix, Shopify. Pero ang i-focus natin is sa WordPress. So bakit ba yung WordPress ang kasi yun na yung ginagawa ko. Tsaka siya, basically madali siyang gamitin and very flexible. Pwede mong install sa server mo and then kung ano yung gusto mong gawin na website, pwede mong ma-achieve with WordPress. So konting background lang, yung WordPress started out as a blogging tool. Pang-publish lang talaga siya ng mga blogs. Nag-start siya 20 years ago nung May, nakalimutan. Basta May 2003. Sakto 20 years na siya ngayon. So ngayon hindi na lang siya pang blogging eh. So kahit anong klaseng website pwedeng gawin sa WordPress. So ganun na siya ka-powerful ngayon. Kaya isa to sa mga sa tools na talagang ginagamit ko for the longest time. Isa pa, free lang siya. Tapos open source, meaning anyone can make improvements dun sa software. Hindi siya pag-ari lang ng isang tao. Pwedeng kahit ikaw, kahit sino sa atin dito, pwede tayong mag-contribute dun sa ng software, sa improvement ng software. So papakita ko lang yung pag-install, pag-setup. So de-demo ko lang sa inyo. So first, kapag bumili kayo ng domain and hosting, usually ganito yung niya, magiging itsura niya kapag nag-login kayo dun sa sa admin panel ng hosting niyo. So hindi ko na pinakita yung yung sa pagbili ng domain and hosting. Siguro sa ibang topic na lang yung talagang maraming Pero that thing naman, you can search naman sa YouTube kung paano yung gano'n. Tsaka kung mag-explore kayo ng mga iba-ibang companies na nag-offer nun, lahat naman sila may video siguro walkthrough. At tsaka very self-explanatory naman siya. So once na-acquire mo na yung domain mo and hosting, usually ganito yung itsura niya. So meron siyang cPanel. So dito mo nako-control or na-manage yung server mo, yung hosting mo. And usually kapag mag-i-install ka ng WordPress, hanapin mo lang 'to. Kasi kapag dito sa cPanel, meron siyang mga installer na. Ito yung mga iba-ibang software na available na pwede mong i-install. So ito isa sa pinaka-popular itong WordPress. So pag ready na kayo install, so click nyo lang siya. Ay. Wait lang, na-log out ako. Ayan. So super dali lang ngayon ng pag-install ng WordPress. Click na lang. So install. Tapos usually dito lalabas yung domain niyo. So marami ako dito. Pipili na lang ako ng isa. Ito, walang laman to. Tapos lagay niyo yung pangalan ng website. Kung meron kayong tagline or site description, lagay niyo diyan. So I'll just leave pwedeng skill mastery. Yan, ito leave niyo na lang na unchecked. Tapos username, lagay niyo yung gusto niyo yung username and then password. Maganda, strong ang password pero for this demo, dalian ko na lang para hindi tayo mahirapan mag-login. And then lagay niyo yung email niyo kasi dito sa admin email pwede diyang i-send yung yung pag-reset ng passwords and
other notifications related sa website. Language, ayan, iba-ibang language yan. Tapos kung merong mga plugins dito na gusto nyong i-install, pero I usually just leave this blank. Sa advanced options, wag nyo na lang din pansinin yan. Unless you know what you're doing. Ayan. So kapag okay na yun, click nyo lang yung install. Dapat pala. Sige nga. Ayan, generate na lang tayo ng password. Ayan, few minutes lang to, few seconds lang to. Ayan, di ba tapos na? So click mo lang to. Usually ganito yan kapag wala pang naka-install, ganito yung lalabas na message. Pero kapag na-install mo na yung WordPress, ito, ganito na yung magiging itsura niya. Ito yung default na theme ng WordPress. Tapos para mapunta ka dito sa admin page, nandito na rin yung niya, yung link. So pag clinic mo yan, auto login na yan dito kapag galing dito. Pero if not, itong domain mo, dagdagan mo lang ng /wp-admin o kaya wp-login.php. Pero mas madaling makabisado, masaulo. So ayan, nakalagin na tayo. Kapag mo sa dashboard, ito ang unang makikita. So wala pa akong ginagawa kasi kaka-install lang din naman. Una kong ginagawa, configuration. So dito tayo sa settings. Isa-isahin natin to. Settings, ayan. Ito yung mga pinaano sa atin kanina dun sa installer. So pwede mong baguhin yung ibang information dito. Admin email. Kung ito usually uncheck talaga yan. Tapos language, time zone +8 para dito sa Pilipinas. Format, time format. Okay, save. So writing, usually wala naman akong binabago dito sa writing. Reading, ang binabago ko dito, ito. Kapag nag-start pa lang, nagde-develop pa lang, check natin to para hindi siya ma-index ng Google habang dine-develop mo pa lang siya. Kasi masisave sa Google yung yung mga dummy data na naka-install sa website. So para hindi rin ma-index yung yung mga information na hindi mo pa gustong ilabas sa public. Tapos ito so by default kapag view mo yan, 'di ba, makikita mo dito yung mga posts. So kung gusto mong gumawa ng custom na homepage, magke-create ka dito and then yun yung isi-set mo dito. So since wala pa akong ginagawa, eto may sample na page dito. Pwedeng ito yung iset mo, siya yung magiging homepage. So kapag sinet mo yan dyan, mag-iiba na tong homepage mo dito. So yun, ganun lang siya. Discussion, ito yung about sa comments. Usually, yung mga binibuild kong websites ngayon, hindi na ako nagpapa-comments. Well, depende rin yan sa magiging client nyo. Pero ako hindi ko na. Kasi nagiging lang siya ng spam. Unless siguro yung website nyo is blog na meron talagang gusto ng feedback ng client, ng comment. So, ayan, configure nyo. Very self-explanatory naman tong mga to. Kung may questions kayo, pwede nyong itanong. Pero I think this should be understandable enough for most of us. Ayan. Media, wala na rin ako binabago dito. Yung mga sizes na yan. Okay na yan. Permalinks. Ito yung structure ng URL ng website nyo. So, ito lang binabago ko dito. Ito yung pinipili ko. Post name. And then save. Privacy. Okay na yan. So, ganun lang yung mga initial na ginagawa ko sa pag-setup ng WordPress. Sana yan. Alright, so sunod naman, selecting a theme. So yung theme, siya yung nagdi-dictate ng itsura ng yung overall feel and design ng ng website na gagawin mo.
So itong gamit natin ngayon, itong out of the box kasi merong mga naka-install na themes dito. So ito 2023 na yung pinaka-latest ngayon. Itong tatlo naka-install. So pwede kang mag-install ng theme na gusto mong gamitin. So maraming free themes dito sa repository ng WordPress. Ito yung mga pinaka-popular. Ayan, Hello, Elementor. Ayan, ito Ocean WP. So maraming mga free themes kang pwedeng pagpilian. Depende na rin 'yon pati sa kung para saan yung website mo. Kasi merong mga themes dito na specially made for a specific niche. Diba kung photography niche ang ayan ito, merong mga ganito. Kung blog naman 'yan, kung travel blog, cooking blog. So may mga themes na available na pwede mong i-install, and a lot of lahat ng nandito free yan. Lahat ng nandito sa sa repository ng WordPress. So may free, meron din namang free version ng premium na themes. May lang siya, may limit siya dun sa hindi siya full version kumbaga. So yun nga, kung merong free themes, meron ding premium themes. Yun yung mga binibili bago natin may install. Hindi na lang ako magre-recommend ng mga premium na themes. Madali na lang silang i-Google, and I'm sure may na-encounter din tayo na na mga ads about WordPress themes na na lumalabas ngayon, and even before marami na talaga yan. Thousands if not millions yung mga themes na available sa WordPress. Pwede rin tayong gumawa ng custom. So kung medyo advanced na and yun yung preferred nating workflow, pwede tayong gumawa ng sarili nating custom theme. So hindi ka mag-install dito, pero gagawa ka. And then sa website ng wordpress.org, meron dong guide kung paano ka gumawa ng sarili mong theme. Meron namang instances na wala kang theme na ginagamit, merong ganong klaseng workflow na yung paggawa mo ng website is gagawin mo lahat using a page builder. So madadaanan natin yun mamaya. Ayan, dito tayo sa plugins. So yung plugins naman, so 'di ba na-mention ko kanina yung WordPress kasi it started off as a blogging tool. So wala siya talagang ibang purpose before kundi content management or pag-publish lang ng mga content. So dati sikat na sikat yung mga blogs, yung mga blogging. Well, hindi pa nung time na yon, pero kumbaga yun yung isa to sa mga nagpauso yung itong WordPress nung mga pag-publish ng mga blogs. So isa to sa mga tools na lumabas noon. And since then hanggang ngayon, marami nang lumabas na na mga plugins, which ang ginagawa nitong plugins, nag-a-add siya ng feature sa WordPress. So kung basically lang siya, blogging tool lang siya, ang ginagawa ng plugin, nag-a-add siya ng feature. Halimbawa, gusto mo magbenta sa WordPress. So mag-i-install ka ng plugin that would allow you to make your website an e-commerce website. So may mga available tayong free plugins like yung WooCommerce para maging e-commerce website yung WordPress installation mo. Meron din tayong plugins na related sa security, sa SEO, sa optimization. So iba-ibang klaseng plugins ay it's not an understatement na para sa kahit anong bagay merong plugin na na makikita. Meron din kasing mga free. So balik tayo dito sa installation natin. So dito makikita yung mga plugins. It comes merong pre-installed ito, pero dinidelete ko na to kasi hindi ko ginagamit parehas. So pag-click mo nitong add new plugins, same dun sa theme, lalabas din yung mga free na plugins dito sa WordPress repository. So ito yung mga popular mga plugins. Featured pala yan. Dito yung popular. So kung meron kang feature na hinahanap, pwede kang mag-search dito. Ano bang mga
sample na ano. Halimbawa, security. Hanap tayo ng security. Lalabas dito yung lahat ng plugins na related to security. So, yan. Install mo lang yan and then configure. So, nandun. So, yan yung kagandahan ng WordPress kasi kahit sino, kahit tayo, pwede tayong gumawa ng plugins na makakapag-extend ng features and functionalities ng WordPress. Kaya, well, hindi lang siya advantage, nagiging disadvantage din siya kasi kung hindi tayo gumagawa ng best practices, halimbawa sa paggawa ng plugins, pwede tayong mag-cause ng vulnerabilities sa installation ng WordPress. So maraming ganyan na yung mga plugins ang nagko-cause ng vulnerabilities minsan. Kasi hindi naman natin kumbaga iba-iba yung taong gumagawa ng mga plugins and mga software na ginagamit sa WordPress. So, due diligence na lang din. So, some of the plugins na ini-install are kagaya ng Page Builder na mention ko kanina, Elementor, Divi, Bricks, Beaver. So, maraming mga page builders na ngayon na available ngayon. And some are free. Try natin Page Builder. So isa sa pinaka-popular dito yung Elementor na page builder. So meron ding for SEO, meron for security, optimization, backup, forms, tsaka yung kanina na mention ko e-commerce. So marami, iba-iba talaga yung mga plugins na available dito sa WordPress. Ayan. Creating content. So, merong two types ng content na out of the box dito sa WordPress. So, number one, itong pages. So, itong pages, ito yung mga static na pages. So, yung home page, about page, contact us page, services page, dito ginagawa yan lahat. Kung ano pang mga page na naiisip sa website. Tapos, yung mga posts, ito yung mga updates, mga blogs, yan, dito pinopost yan lahat. So, ang tawag dito, mga post type. So, merong plugin tayo na nag-extend nito na pwede ka mag-create ng sarili mong ganito, sarili mong post type. So, ang tawag doon, custom post type. So, kung gusto mong mag-create ng halimbawa, testimonials, may sariling section dito yung testimonials, so pwede mong gawin. Ang tawag doon, gagawa ka ng custom post type. Kung gusto mo ng reviews, testimonials na din. So basically anything, halimbawa photography website yung ginawa mo. So yung mga post ginamit mo sa ng mga announcements and updates, and then at the same time gusto mo ring mag-post ng mga sessions ng mga customers mo. So pwede kang gumawa ng custom post type, halimbawa stories. So nandun yung mga stories ng mga taong pinicturan mo. Yung mga sample na pictures, nandun din. So ang tawag doon ay custom post type. Mag-open tayo ng halimbawa itong page. So itong WordPress, meron na siya ngayong parang pinakang page builder niya, which is called the block editor. Ayan. Dito siya. Pag-click mo nitong plus na to, nandyan na yung iba-ibang blocks or components na pwede mong i-insert dito sa page. So, halimbawa, ang default na nakalagay dyan is yung paragraph. So, puro text lang yan. Pwede ka pang mag-add dito ng quotation. Yan. Dito yung citation niya or yung author ng quotation na yun. Pwede ka mag-insert ng code. Ito yung mga, halimbawa, PHP or HTML. So, pwede ka mag-insert dyan. Ano pa? Media, ayan, pictures, gallery, audio, video. Pwede ka rin mag-paste dito ng YouTube videos and automatically mag-render siya as video. So, buttons, ayan, kung ano-ano pa. So, marami yan. And then, meron din tayong user roles. Kasi
sa una, ikaw lang yung nandito. Pero kung gusto mong mag-add ng other users na magagawa ng content, magmamanage ng content, pwede kang mag-add dito ng other users. So, username, email, lagay mo lang info nila. Tapos, nakaklik to para mag-send sa email nila ng notification and yung login link na rin. So, dito pwede mong baguhin kung ano yung role nila. Admin to subscribers. Ayan. So publishing and management. So kapag nagawa mo na lahat ng pages and blog posts and ready for ready for publishing ka na. So ang usually ginagawa ko kasi test ko muna, make sure na everything's running smoothly. So test ako sa iba-ibang browsers. Usually ginagamit ko yung Chrome, pero kapag sa testing na gumagamit din ako ng Firefox, Safari, tsaka meron akong itong icon na to. It's called Polypane. Ang ginagawa niya is ma-view niya yung website sa iba-ibang resolutions. Teka, open ko. Medyo matagal lang ito mag-open. Ayan, patapos na tayo. So, aside from that, chine-check ko rin yung responsiveness using this browser. Tapos, testing din for speed at saka accessibility. So, nag-optimize din ako for speed kasi yung mga, halimbawa kapag gumagamit tayo ng page builder, at saka yung mga iba-ibang plugins kasi maraming mga iniiwan niya ng mga scripts, mga files, mga style sheets sa front end na nagkakakos ng pagbabagal ng loading ng website. Remember, iba-ibang tao yung nag-contribute dun sa na yun. Kumbaga wala namang coordination yung mga plugin authors na ganito dapat yung ilo-load lang dito sa page na to. So walang ganong coordination. So it's up to the website creator na i-optimize yung website para mabilis siya mag-load. Tapos yung kanina sa settings natin dito sa reading na tandaan nyo. 'Di ba naka-check tong discourage search engines from indexing the site. So kapag ready ka nang mag-push live ng website mo, i-uncheck mo na 'yan. Kasi ngayon ina-allow na natin yung mga search robots like Google na i-crawl yung website para ma-index nila yung website. Tapos security best practices, ayan, configure lang ng mga security plugin, tapos yung mga ibang users na hindi na kailangan dito sa kasi minsan nag-hire tayo ng additional developers or even editors sa website. So kung ilo-launch na sila, hindi na sila kailangan, pwedeng i-delete na yung mga users na yun. Kasi minsan nagko-cause din yun ng issue sa website later on, lalo na kung hindi na ma-manage yung website na mabuti. So kapag check muna natin to. So ito yung sinasabi kong browser na ginagamit ko. So itong Polypane. So i-load nyo lang dyan yung URL ng website and then makikita nyo siya sa iba-ibang resolution. So yung pag-check nyo ng responsiveness, andito na. I-check nyo na. Hindi nyo na kailangan maglipat-lipat ng iba-ibang cellphone. Yan. So marami pang ibang mga features, pero yun lang muna yung check natin. Ayan, kapag na-launch nyo na yung website, kailangan naman dyan ng management, which means maintenance, like yung security monitoring, uptime monitoring, make sure na online pa yung website mo, hindi mo alam na hindi alam ng client na wala na pa, kumbaga, halimbawa nagkaroon ng error sa plugins, so pag punta niya doon sa website, nakalagay lang yung error, hindi niya makikita yung website. So yun, kasama yung sa minamanage and minomonitor natin. Isa pa yung pag-install ng updates. So since open source itong WordPress, and iba-ibang tao yung gumagawa ng themes and plugins, constantly nagpo-push ng updates yan. So whether security updates, kapag may nakita silang vulnerabilities, may nakitang pwedeng i-exploit ng mga hackers. So pinapatch nila yun, inaayos nila yun. And yung mga updates na yun, manually dapat nating i-install sa Yun yung tinatawag na updates sa WordPress. So yung mga plugins and themes, ganun din. And yung WordPress itself, yung software na WordPress, ganun. May mga updates yan. So ako at least once a week, chine-check ko yung mga updates. Pero kapag mayroong mga major updates kasi hindi ko agad pinupush unless it's related to security. Yun, ini-install ko agad yun, mga security updates. Pero kapag mga features, yung mga ganong additional na functionality ng plugin or ng theme, hindi ko agad siya ini-install. Kasi sometimes merong mga bugs. And hinihintay ko muna na kumbaga maging stable na siya and
Kasi sa first week ng pag-push ng mga ganong updates, maraming nagre-report ng mga bugs. So hinihintay ko na medyo subside, kumbaga, yung mga ganong reports. Tsaka ko malalaman na ano siya, kumbaga at least stable na. So hindi ko naman siya inaano na paglabas ng update is install agad. And isa pa, before ako mag-install ng updates, backup lagi. Yun yung wag na wag yung kakalimutan mag-take ng backups. Kung meron kayong mga major na changes sa website nyo, dapat always take backups. May mga plugins naman tayo yan na available. Install lang kayo ng plugins na ganun. Maraming free, maraming paid. So, isa yan sa mga magandang pag-investan, yung backup plugins. Kasi makakasave yun ang buhay nyo at saka ng client nyo, ng business nila. So, yung pa monitoring, sa uptime nga na-mention kanina, security, ano pa ba? Yung performance, sometimes hindi naman yun sa realm ng web developers. Minsan yung mga CRO na yung gumagawa ng yung mga ng ads. So sila na yung nagmo-monitor ng mga ganun. So basically ganun lang yung workflow ng ng WordPress website. So if you have any questions or may mga additional kayong pwedeng idagdag sa mga comments, so feel free. Simulan na natin ngayon. Ayan, si Eman. Yun. Ay, Sir Gerson, so parang sorry, wala akong camera. So para kayong naka-retainer ba sa client, ganun? May ganong setup na pagkatapos ng build, i-manage mo na yung website niya. So ang tawag ko doon is care plan, website care plan. Yun yung offer ko. So may choice sila na kumbaga hindi parang one time lang tapos hindi na kayo yung kukuhanin nila for support ganun kung sakali. Pwede naman na gano'n. Kumbaga hindi ko naman sila kumbaga yung setup ng offer ko ngayon is hindi naman sila nakatali sa akin. Kasi yung iba siguro hindi rin afford yung ongoing na pagbabayad sa pag-maintain, or yung iba marunong naman sila, kailangan lang nilang may mag-setup ng website and then sila na yung magma-manage. So depende sa magiging agreement with the client. Pero generally, of course, ino-offer ko siya sa lahat ng client na may encounter ko. Okay po. Tapos last na lang, sir, baka may kwentong premium client kayo. Paano ang kwentong premium client? Parang mga sample ng premium client na nakuha nyo through this skill. Okay. So isa sa pinaka-recent kong clients is non-profit na e-commerce. So nagbebenta sila ng mga books, ng mga original books ng mga poets. So lahat ng mga books na nandun sa store nila was our original works. Parang nagpapa-contest sila, tapos yung mga gawa ng mga authors na yung pinapublish nila dun sa kung may publication sila, and then dun binibenta yung books dun sa website. So ang included dun sa project na yon, rebrand, tapos redesign ng website with accessibility considerations. So ang naging price nun is 12K USD, and nabot siya ng mga I think 3 months ata, or mga 2.5 hanggang. So yun yung and actually na-realize ko din na kapag sa non-profit, maraming premium. Lahat ng mga pinakamalaki kong naging projects, puro mga non-profits. Basta lang, kumbaga pre-qualifications lang din na dapat may funding sila. So maraming non-profits na puro charity. Marami ring non-profits na funded, kumbaga. Kasi nag-fundraising yung mga yan every year. So ang pipiliin natin yung mga ganong clients na may funds. So kahit non-profit yan, usually ang stigma sa atin ng non-profits is lang yan, parang walang budget. So that's incorrect. That's a myth. That's a myth pala. All right, thank you, sir. Welcome. Meron ba sa inyo gusto mag-share kung ano yung takeaway nyo dun sa diniscuss ni Gerson? Ako meron, I think nagkausap na ata tayo sa isang Messenger GC before, Gerson.
Ako yung nagtanong na sinagutan mo ako ng ano, magsimba at mag-pray na lang. Ikaw pa yan. Yeah. Wala talaga eh. Kasi yun yung walang backup, no? Wala. Oo. Sad. Eh, yun talaga. Kapag kasi Ano? yung hosting na mismo yung nag-delete ng ano, ng files mo, mahirap ng ano, kaya ka nila binigyan ng ano ng palugit na time para Oo nga eh. store yung account mo. I guess ano, for context sa mga nandito, nangingi kasi ng portfolio yung isa kong ano, potential client and sabi is ano, ipakita mo yung mga works na proud ka. So, meron akong site na ginawa, I think 2 years ago, and ano siya, real estate corporation, and things happened and yung corporation na yon went under. So, hindi na na-maintain yung website. Pati yung ano, pag-credit dun sa hosting, hindi na nga natuloy. Hence, yung sinabi nga ni Jerson na eventually pag ganun yung nangyari, kapag hindi nagbabayad yung kung sino man yung may-ari ng hosting ng website sa hosting provider, ide-delete yung data ng website. So, effectively wala na akong copy ng website. Kahit dun sa Wayback Machine, hindi naka ano, pakita yung theme, just the contents. No, I static na. guess, yeah, static na lang. So I guess charge your experience, I guess, for me. If anything, the takeaway is, kapag may ginawa kayong website, gawa kayo ng at least screenshot man lang ng ginawa niyo or offline copy ng mga Yeah, elements ng mga theme para meron kayong may pakita in the future. Kaya in-emphasize ko din kanina yung backups eh. Kasi ang dami kong na-encounter na nagme-message sa akin ng ganyan kung paano makukuha yung website. O kaya nasira ng malware. Mga ganong klaseng scenario. So yung backup talaga isa yan sa pinaka natutunan ko din siya sa experience kasi may iniyakan akong project na nasira tapos hindi ko na kumbaga I had to redo it all over again. Kaya sobrang pag-emphasize ko sa backup. Ayan. Thanks for sharing that. Ikaw pala yung nakausap ko Yeah. check tayo ng mga comments. Si may tanong si Reg. Go. Sige, naka-reason pala. Sige, unahin natin yung mga nagsasalita sa dito sa sa Zoom. Tatanong ko lang po sana kung may impact mo yung difference nung pag-install from hosting at saka yung dinownload mo yung WordPress mula doon sa wordpress.org. Kung may impact ba yung sa performance nung pagtakbo ng website. Wala naman bro, parehas lang yun. Kung ano yung nandun sa wordpress.org na i-download mo na version ng WordPress, yun din yung mga nandun sa installer ng ng mga hosting companies. Same lang. May isa pa po sana akong question kaso baka sa Ako isa lang pwedeng itanong. Biro lang bro. Sige. Siguro. Pero yung about sa sa yung Lightspeed web server mga ganyan. Kung paano ba yung mga kasi marami nagsasuggest kasi mabagal daw yung website kaya gumamit na lang ng Lightspeed web server para mapabilis yung yung page load niya. Well, yung server kasi isa lang siya sa mga contributing factors. Hindi siya yung kapag nagpalit ka ng server, instantly bibilis na agad yung website mo. So pwede mangyari 'yon na ganun kung ang cost talaga is yung hosting mo mismo. Pero it's not always the case. So pwedeng konting optimize mo lang pala nung website mo is bibilis na siya. Kasi sa pagganda ng hosting, pagmahal din 'yan. Yung mga mumurahing hosting usually yan yung mga babagal kasi shared hosting usually yan eh. Kasi yan yung kumbaga parang squatter area, medyo pangit yung analogy ko. Na maraming mga tao, Parang maraming mga bahay. naka-subscribe lang din sila di ba? Oo. Parang ganun din yan. Parang bumibili lang sila ng isang malaking server tapos dun ilalagay yung iba-ibang accounts. Nire-resell So kumbaga, yung mga resources ng server na yon shared lahat ng mga nandun. Kaya shared hosting siya. Kasi kung ilang mga accounts yung nandun, sila yung nag-share dun sa resources ng server na yon. So kapag marami, tapos yung iba medyo demanding yung websites nila, biglang naglagay doon ng e-commerce na website. So kumbaga parang sila yung gumagamit nung halos lahat ng resources. Ano natitira sa'yo, konti na lang. Oo. So yung performance ng website mo, yung nagsasuffer. Parang agawan kasi ng resources dun eh. Whereas kapag yung mga medyo mamahali na servers, pwedeng kasi yung dedicated server, kumbaga sa'yo lahat yun. Yung nga lang, mahal lang siya. So, nandun yung yung caveat. Thank you po. May nagtaas pa kanina ng kamay. May nagtaas kanina ng kamay. Nawala.
Basta kapag may nag-raise ng hand, ipa-prioritize natin yan. Oo. Kapag, mas maganda yung kumbaga yung usapan face to face. Nasa Zoom na nga lang tayo tapos chat-chat. Sobrang introvert na natin. Sobra. Sino pa may Ah, tanong, guys? Ano na to? Pwede na kayong magtanong, mag-share kung ano yung mga na-pick up Oo. kay Gerson. May Kaya yain ba? kung meron kayong other stories to share, yun. Maganda Ayun, si yan. John, pre. Si John. Tatanong ko. Bro, master. Ano ko, master. Hindi, kunwari, share lang din siguro yung best practice if ever. Meron din kasi yung time na hindi ka required mag-develop, pero syempre, magde-design. You will deliver the assets. So, ano yung mga best practice like para sa filing or let's say SVG tayo, mga ganun. Or para medyo optimize siguro din yung mga speeds sa mga images or something like, or ganun. Ikaw, bro, Dencho, may ano ka dyan, best practices mo sa ganun? File types. Ano yung best practice mo sa, ano nga ang part yun, bro? Pakiulit mo. Yung sa images. Yes, mga images. Sa images, yung pag-deliver ba or pag-put up doon sa website ng images? Pwede rin pag-put up, pero minsan kahit pag hands over lang din sa developer. If hindi required, ikaw magde-develop, pero ikaw magde-design. Ah. Kasi lahat naka-base doon sa, wait lang. Speaking as a designer, kumbaga ikaw yung hinire na designer. Pero Tapos parang may i-handle option dun na sa- may developer pala sila. So, ganun. Okay. Ayun, sorry. Sa Sige, amin, sige, bro. ito, yung best practice lang. Kunwari, ikaw yung designer ba? O ikaw yung developer? Designer muna. Designer muna. Kasi kung designer ka, actually, mas maganda ko yung design mo and then yung assets na ibibigay mo. Alam mo yung aspect ratio, yung required talaga for that kapag nilagay na sa website. Kasi isang reason na kapag pabagal talaga sa website is kapag hindi tama yung sizing ng images mo. Tapos pag nirender siya sa website, pinaprocess pa siya ng site para ilagay sa tamang images. Malaking bagay na nakakapagpabagal sa website. So yun talaga yung consideration. Kung ikaw yung designer, isasama mo siya sa asset. Kung ikaw naman yung developer, most likely, kapag nag-design ka rin dapat, i-consider mo rin yung tamang size niya. Kahit sabihin mo na nasa retina display ka or anong klaseng display. Proper sizing kasi ito yung isa sa mga main cause ng pagbagal ng PC ng website. May mga tool na sinasabi nilang nagpapa-compress ng image. Pero it's more like dinadaya mo talaga yung hindi talaga siya yung eksaktong lumalabas na pixel perfect yung dating na hindi na siya kailangan i-reprocess pa eh. Yun yung sa akin. About you, Gerson. So, nag-work ako with other designers. So, ang mga mahal ko na designers, yan yung maayos yung pagkaka-layer, maganda kumbaga yung ibang assets, yung ibang pictures, ibang images naka-group na, naka-folder, lalo na yung mga handmade nila. Maganda naka-layer, naka-folder, tapos maayos yung pangalan, hindi yung folder 1 ang pangalan, folder 1-1, mga ganon. At saka yung mga effects is hindi naka-apply dun sa image mismo, yung rasterized kumbaga. O kaya halimbawa yung rounded borders dapat itong picture, hindi yung naka-crop talaga yung picture na rounded na. So ayoko nung ganun. Gusto ko yung picture square pa din or kumbaga nandun pa rin yung sides niya. Huwag mong gagalawin yung picture mismo. Mag-apply ka lang ng tawag dito, ng filter or anong tawag natin? Nakalimutan ko yung term. Basta yung merong layer na doon mo i-apply yung effects para hindi affected yung image mismo. Ganun. Kasi yung ibang effects na yon pwedeng gawin niya sa CSS. And minsan mas preferred kong gawin sa CSS para yung size ng file size ng picture is I try to keep it as low as possible yung yung file size ng pictures. So yung mga ganong effects pwedeng gawin sa CSS. So preferred ko na tsaka yung sa mga file size naman sa mga file types kasi ang mas gusto ko na ako na yung mag-export ng images. Kasi yun nga ino-optimize ko pa rin siya sa siguro wala lang akong tiwala sa sa designer na kasi minsan ibibigay na may ganoon naman na nakapag deliver nung design tapos naka-export na rin, di ba? Sobrang bait. Pero kailangan ko pa rin siyang i-optimize kumbaga. So parang ginagawa ko pa rin naman yung work. Parang hindi naman talaga ako nabawasan ng work. So mas preferred ko na ako na lang yung mag-export. So you can send the file as it is.
So okay na yun sa akin. I don't know doon sa iba kung depende rin sa ano nila, sa workflow nila, and nasa pag-uusap niyo naman yun ng ano ng developer. Yeah. Tapos pag nag-export kasi ako yung mga icons, mga ganong illustrations, usually in-export ko siya as SVG or PNG, yun yung fallback ko. Tapos kapag mga logos, ayan, okay din yan sa ano sa SVG yung mga logos. Basta mga ganyang may mga solid colors. Yan, the best dyan yung SVG. Tapos pwede ka rin mag-export ng iba-ibang formats. Tingnan mo yung pinakamalitang size. So, kasi minsan yung SVG mas malaki sa PNG na format. So, ang pipiliin ko yung PNG format na lang kasi mas maliit siya. Yun nga lang, ang nagiging advantage ng SVG, kahit i-enlarge mo yan, hindi nagbabago ang quality. Sobrang crisp pa din ng quality. Lalo na sa mga logo. So, Kasi kapag responsive yung website, nag-iba-iba yung size ng logo, yung resolution ng screen. So, minsan nagiging malabo yung ano, lalo na kapag sa iPhone mo sinilip yung ano, tapos sinobra mo ng optimization sa logo na ano, PNG. So, nagsasuffer yung quality. Pero kung naka-SVG yan, sobrang crisp ng output. Tapos kapag mga photos, like yung na-mention ko na photography website halimbawa, so JPEG yung format ng ano, mga ganyan. Yung maraming colors, JPEG yan. Meron ngayong bagong ano na WebP. Baka na-encounter nyo rin yung WebP. So yung WebP, it's basically the same quality as the others like JPEG or PNG, pero mas maliit significantly yung file size niya. So hindi pa lang siya supported sa lahat ng ano, sa majority ng browsers. So ang ginagawa ko is may fallback. So ang naka-output by default is yung WebP. Pero kapag hindi supported, mag-fallback siya dun sa JPEG or PNG. So may plugin din na pwedeng install to make that happen. Ayun, thank you. Follow up lang pala. Okay, pag developer naman, sinong kayo ginagawa ng ano sa mga description like meta or alt text? Kasi pag nag-upload ng mga pictures, para ano, provided na ba ng designer or the developer halos din ang magpo-provide na ng Wala pa ako na-experience na yung designer nag-provide ng alt text sa akin. pang-SEO ba to, bro? medyo lang kasi di ba pag nag-upload ka na, ayos ka na ng mga design, parang dapat naka-ready na rin yung so sabi natin pang basic SEO lang. Sa ano, kung merong copywriter, pwede ka doon humingi. Pero yun nga, sa lahat ng ano ko, usually ako yung nag-end up na naglalagay ng ano, ng alt text. So may art din kasi ng paggawa ng alt text lalo na yung kumbaga kasi yung alt text important siya para maintindihan ng mga taong hindi, halimbawa yung mga hindi nakakakita, yung mga blind person na nagbo-browse ng website. So doon sila nagde-depend sa alt text para malaman nila kung ano yung nandoon sa image na yun. Yep. Kasi hindi naman siya mababasa ng screen reader kung ano yung image unless mag-feed ka ng alt text kung ano yung content o kung ano yung context ng image na yun dun sa content ng website. So, ayun, kasi to preserve the quality of the work, kailangan lagyan ko siya ng alt text kasi ako yung pinakang bottom line na ano na responsible dun dun sa ano. Kapag hindi ko yung nilagyan, ako pa rin yung kumbaga responsible dun, yung accountable dun sa part na yun. So, kung hindi ko kaya, mag-ask ako dun sa copywriter, pero ultimately dapat merong alt text yung image. Yeah. Thank you. Thanks, John. Ken, may question na rin. Gerard. Yeah. Bro. Ken lang. Ken. Ano, anong advice nyo, I guess, sa akin and for everyone else na nagde-develop? Since, nagagawa kayo ng mga changes sa website nyo. Of course, ayaw nyo na if you do changes, lalabas siya agad dun sa live website, right? So, question ko is, meron ba kayong advice to set up staging environments at least para meron kang draft before you publish it to your live website? Merong mga hosting na ano, merong mga one-click staging. Okay. So depende siguro sa changes na ano na i-implement mo doon sa website kung mga major features yan. Mas maganda talaga gumamit ng staging. Lalo na kayong mga interactive, may mga forms, mga ganong klaseng ano functionality. Pero kung sa design, pwede kasing baguhin mo na siya kung halimbawa design lang, pwede kang kasing baguhin mo na siya tapos preview. Pero kung ano, yung iba kasing page builder, hindi mo mapipreview hanggat di mo sinisave. So, pwedeng i-duplicate mo yung page, doon ka mag-implement ng ano, ng changes mo. So, live pa rin yung ano, yung old na page. Tapos dito ka nag-apply ngayon ng changes sa ano, sa duplicate page na hindi naman naka-live yun. Yung pinaka-safe talaga doon, kung gagawa ka ng staging talaga. Kumbaga, kahit medyo critical yung gusto mong mangyari, may chance na mag-crash man siya. Alam mo yun, hindi ka mag-aalala na yung main site mo apektado.
Saka emphasize ko ulit yung backup. Kahit nasa duplicate page ka gumagawa, Kailangan talaga. backup ka rin. Yeah. Hello, Hindi na sorry. Sorry, gusto ko lang talaga magtanong. Hello. Good evening. Pwede po bang manghingi ng tips sa responsive mode? Kasi nahirapan ako sa yung viewport kung anong best breakout points sa sa mobile sa tablet. 320, 480, 768, 992. Tapos siguro mga iba-iba na yung sa kapag sa desktop eh. Depende Iba sa rin kasi yung iba-iba rin yung device na pwede pong i-run, di ba? So maganda, yung isang ginagawa ko diyan, merong developer tool sa Google Chrome. Pwede kang pumili ng size na gusto mong i-render yung site. Tapos doon mo i-check para mas accurate siya. Okay. Para makita mo lang kung maganda yung output niya. Okay po. Okay, TL. basta yun yung standard ko na yung 320, 480, 768, 992. Pixels. Thank you po sa answer. Pagka, iba-iba naman yung sizes ng device pero yung isa sa mga breakpoints na yun, mako-cover niya yung width ng device mo na yun. So kahit ano yung width ng device mo, mako-cover ng mga breakpoints na yun. Okay po. Thank you po sa answers. Sino pa may tanong? Si Joshua Gaprente, tama, inspect daw. So, pero yan yung kinakain mo. Kanina pa nakikita ko makain, nadidistract ako. Tubig lang meron ako. Jollibee. Siya yung Jollibee. Busog na ako. Yung mga nag-type ng questions dito, mas maganda sabihin nyo dito saan. Mas maganda naka-voice. Kahit wala kayong camera. Yep. Sige bro, Jules. Good evening. Sorry, na-late ako kanina. Bale, yung question ko is, like, how do you manage the revision sa website? Like, paano yung project management nyo with the client? So, kasi usually, I take on website project, pero yung revision ni client, parang unli na. So, nakaka-frustrate din minsan. So, how do you guys manage your project sa website? Nagtaas ng kamay si Joshua. Ikaw nang sasagot niyan. Para nabulunan ka pa. Natawa naman. Ayun, nakita mo si Crystal. Nga, meron kami dun sa contact mismo kagad ng number of revisions. Merong minor, meron din major. Dun sa minor, parang sections lang yung binapabago namin. Dun sa major, hindi naman sa whole page mismo. Yun, totally. Sa minor kasi, parang wala tayong magagawa. There's some revisions na kahit pa paano may nakita silang parang need i-improve ng konti. So, count as naman siya, as minor revisions. Mostly sa minor revisions namin, it's around 15 or 10 to 15 mga ganun. Pero yung major, inaabot lang namin ng 3. Succeeding doon, meron ng meron ng mga P na idadagdag. Like sabihin na natin CAD. Sorry. may masarap na pumipigil. Ayun. Yan, yung sa succeeding niya, meron ng P. Minsan around 10% yung dinadagdag namin sa P na yun. So, kunyari, sa major revision, sabihin namin meron kang paparevise na page, parang sabihin natin $1,000 yung rate mo dun sa project na yun, 10%, mga $100 naman. Ayun. Sarap ng Jollibee. Yeah. Thank you, Josh. So, follow up lang din. Do you guys, paano ba ito yung question? Parang nagde-design kayo before doing it on a template? Or, ano ba yan? Like, may template na? Or, do you guys have web designer? Tapos, sorry sa question. Bro, Dennis. Kanina, pinag-uusapan namin ni Jerson yan. Kasi, for the longest time, hindi ako nakakapag-hire ng maayos na designer. So, kadalasan, ako na rin nagdi-design and then ako na rin nagbi-build. Ang difference lang kasi is, since ako yung designer, ako yung nagbi-build, ako rin yung nagpipresent kay client. Ako yung contact eh. So, kung ano man yung naging process ko ng pagdi-discuss sa kanya, kung ano magiging itsura nun, sinasama ko siya sa journey. Kumbaga, may sinisimulan akong build, tapos pinapa-approve ko sa kanya kung okay yon. Tapos, saka ako pina-finalize. And then saka ako dinidevelop.
Pero syempre, mag-start ka muna sa design. Yun yung nangyayari sa akin. Pinakamahalaga para sa akin is yung homepage kasi most of the time, yung ginagawa kong homepage, sobrang jam-pack na siya. Parang halos nakita mo na yung buong site pagdating mo sa homepage. And yun yung in-emphasize ko talaga. Tapos, kapag approve siya, pinapakita ko yung the rest ng design, saka ako siya binibuild. There are chances na mabilis yung project na kinuha ko, parang maiksian lang. Kaya ko siyang idiretso ng, from my perspective, hindi na ako gumagamit ng ibang tool. Dinidiretso ko na siya sa design into building the website. Kasi nga, sobrang basic niya. Pero kapag medyo complicated yung site, doon ka mas lalong para sa akin kaya sabi ko kay Jerson, medyo wala akong system pre. Medyo wala akong matibay na SOP pagdating dito kasi ako pa rin tumitira lahat. So, yun yung take nung sa akin. Iba naman yung kay Jerson kasi meron naman siyang kausap na designer. So, iba rin yung niya. Iba rin yung input niya. I guess follow up din sa question, like, anong preference mo with regards to design? Ano ba? Kasi ako, when I work, usually, binibring up ko sa client na gagamit ako ng theme to speed things up. Kesa na maghintay sila na magpapadesign ako kung kanino man or hintayin ako mag-design, which in all honesty, sobrang minimal ako sa skill na yan. So gagamit ako ng theme, they pay for it kasi upfront ako dun. I guess, yun nga, in the case of creating a design first sa mga designers, anong okay na tool to use? Figma ba? Canva? Or whatever? Figma, number 1. Figma number 1. Sige. Baka merong ano diyan, how to convert your Figma design to WordPress theme. Merong akong nakita sa AppSumo na Figma to Elementor. Oh. So I'm not sure kung meron pa. Search niyo na doon. Parang Fignel yung Fignel yata yung Check nga natin. Fignel ba or Figma? Alam ko Fignel eh. Ayun. Figma to Okay. WordPress plugin. Yan. Nice. No, dumali na ang buhay mo. Pabayaran mo sa client mo yan. Wag mo lang sabihin. Yung mga tools kasi na binibili ko, kumbaga tina-charge ko din sa client eh. Yeah. Yun nga, yun lang yung ginagawa ko. Dapat Lalo na kapag yung mga lifetime na deals. Yan. Binibili ako niyan tapos mga only websites na. Tapos pag ng charge sa client, meron akong naka-set aside para sa mga tools. So kasama dun yung So kumbaga yung mga mabibili mong tools, parang nagiging passive income mo na din. Diba? Oo nga, no? Additional income. Hanggang anong oras pa tayo dito? 7 tayo, pre. So, quick question lang sa inyo. Wala pang Kung meron kayong parang gustong ma-discuss or gusto nating pag-usapan by next week, ano yun? Para may prepare namin. Ako, maybe yun nga, kind of a step-by-step process. Kapag hindi ka pinayagan ng client na pumili ng theme, pag gusto ko, custom talaga sa akin. Kunyari, meron siyang idea on what the design is, paano mo siya gawin sa Figma, and then how to translate that into a working theme eventually sa WordPress site na i-develop mo. Okay. Note natin yan. Kasi malalim na topic yan when it comes to designing. Yun nga eh. Yung design, it has to go with, ano ba yung goal nitong website natin? Ano bang purpose nito? Kasi lahat ng design, para sa akin para pag gumawa ka ng design, kailangan intentional siya kung ano yung gusto mong maging outcome pag nakita nung target market mo. Kasi yung iba, ang feeling ng ibang owner, you're designing the website to impress them na alam naman natin na hindi tama. The way we develop or design the website is for them to get their business up and going, hindi para masiyahan sila. Hindi nila palaging right yun. Kailangan nilang makuha yung idea na yun. Gets. Pero maganda talaga pag-usapan yan by next week. Sige, discuss natin yung next week. Kahit wala na ng mga, actually yung kanina naman na parang webinar, lang talaga siya, wala, kumbaga, hindi pa natin starting it, wala pa tayong guide kung ano yung kailangan ng bawat isa. So, kaya maganda ngayon na meron tayo na pag-usapan kasi we can focus more on that by next week. Sino pa yung iba? Ano bang iba? Anong input nyo? Anong gusto nyo? Ako po meron po. Ano pong skill yung pinipare nyo with itong WordPress? Ako, sagutin ko muna. Sige. Lahat pre. Let me tell you why. Lahat. Kasi para sa akin yung website is only a part of the entire marketing aspect. That's only one side nung ginagawa ko.
bago ko pumasok sa website, you wanna make sure na ano ba yung goal ng website. So kung ang goal natin technically is to generate leads, after ng website, kailangan natin ng organic like SEO. Para naman may sense to generate leads in the future, di ba? Hindi naman mabilis mag-build ng SEO. Secondly, kung gusto nila mag-generate ng leads, kailangan din nila ng gumawa ng ads, advertising, di ba? Either Facebook ads to generate traffic. O ngayon, saan natin dadalhin yung traffic? Doon ka na papasok sa pag-build kasama nun yung landing page. So that's part of the design. Lahat ng yon kasama siya sa approach. Kumbaga yung website, ano talaga yan eh. Siya yung nagko-connect sa iba-ibang ano. Oo, Lahat ng mga skills na nandyan, ending yan sa website lahat. website talaga. Yung mga nandyan sa ano, yung mga nagtuturo ng skills, Di ba? ending yan may website lahat. Yung Email marketing, copywriting, di ba? social media, So mo gagamitin copywriting. copywriting sa website. Pagdating nila doon, kailangan ma-capture mo yung attention nila. So, yun talaga yung pinakamahalaga sa lahat. Alright, clear po, clear. Thank you. Ako po, ano po yung next topic po sana kung ano yung mga pwedeng magpabilis para sa WordPress website. Pabilis. Mga plugins or ano, ganyan. Ikaw bro, naniniwala ka ba sa plugins lang? Merong mga plugins na nakaka-help. Pero it's a combination din ng plugins, best practices, Oo. tsaka quality rin ng ano ng tools. Yep. And hosting syempre. So yung mga ganung ano, hindi lang siya pag nag-install ka nitong plugin na to, bibilis na yan. So hindi In my case parang I try to minimize plugins actually. Minimizing plugins, nakakatulong siya in the long run kasi less yung update na meron ka. Kaya nga para sa akin kapag gumawa ako ng website, I would still push talaga yung custom design. Kasi kaya kong bawasan yung gamit ng plugin for a certain reason. Kasi the less plugins you use, mas mabilis yung website. Eksaktuhan lang yung update mo. Tapos, yung chances na mag-update sila, hindi ganoon karami yung kailangan mo i-update. Iba-iba provider kasi noon eh. Open source nga yung yung WordPress. So ilan yung kailangan mong i-refresh or i-update. So depende pa rin yung output mo kung ano yung ginagawa nila sa in-upload nilang plugin. If it's being maintained or what, kung premium ba siya or hindi. It depends eh. And then yung isa sa mga nakita ko na malaking bagay na nakakapagpabagal is wrong size talaga ng image. Kapag nagamit mo siya na mali, ang laki nung kinakaya niyang bandwidth para lang i-load yung bagay na yun. yung mga tipong straight from the camera. Oo, di ba? Kung ano yung binigay 12 nila, MB. yun ang ginamit mo kagad without editing, walang optimization. Ang dugo niyan pag nag-load. Yun yung problema din. Tapos yun din yung niloload sa mobile. So, yun. Usok ang cellphone mo. Yun talaga. Siguro last question, bro. Tapos pwede tayo mag-meet ng next week ulit. Sige. Sino pa may last question? Marami actually sa pero yun nga, mas maganda kung sasabihin nyo dito. Kaya pag wala na tayo, naubusan tayo ng questions next week, tsaka namin kukunin yung mga nandito sa chat. Ayan, mga de-optimized images. Totoo, malaking bagay. Sakit niyan. Ako po. Sige, bro. bro. First time ko lang po kasi mag-website ba. High school ako before na nag-aaral ako nito pero ngayon, ito yung gusto kong gawing skill. So, hindi talaga mga napapanood ko lang sa YouTube tsaka yung mga nakikita ko dito sa Tribe yung natututunan ko kaya medyo hindi ako sure doon. Kasi hindi rin naman ako umabot dito sa kasi umabot ako nagtatanong na nagtatanong na kaya medyo nahiya na akong raise hand. Pero yun nga po, maganda po yung suggestion ni Ken, yung parang step by step from basic, from scratch to siguro mas para sa akin pero siguro sa iba baka boring yun kasi marami na silang alam na gawin. Pero parang from scratch po yung session, yung unang i-prepare, yung iisipin bago yung i-build yung website, anong assets yung kailangan, sizes, yung mga ganun po. Yung parang yung kanina na yun. Pang course yan. Actually, meron yata tayo bro sa pangalan nito, Skills LMS. Alam ko meron. Kasi mas maganda nito, i-combine mo siya. Gawin mo yung sa Skills LMS. Tapos, if ever may encounter ka na question sa paggawa mo doon, dito mo siya itanong. Yun. I-combine natin siya para at least mas mabilis yung journey mo kaysa hintayin mo yung next week. Tapos, limited time tayo. Sigurado marami kang magiging question along the way. Sige po, try ko po yun. Yung sa may website po ba yung kulay red? Best advice yun, bro. Sige.
Oo, basta lahat ng Saka, question mo, dito mo itanong. baga, hindi ka maghihintay sa sa next week na bago mo pa Taiksi lang matutunan. yung Pwede time mo, natin eh. yung mga ganyan pwedeng enroll sa course or mag-search sa YouTube or yun nga, yung may resource tayo sa Tribe na para din sa ganun. And then, kapag mo na siya, napanood mo na yung course na yun, tsaka tayo mag-discuss ng mga naging roadblocks mo, kung may questions ka, or baka may natutunan ka na gusto mong i-share din sa iba. Yun. Yep. Thank you po. Bali po kasi meron akong friend sa Spain po. Binigyan niya ako ng admin access doon sa WordPress niya. Gusto niyang i-revise. Parang gusto niyang baguhin yung design. Kasi parang nakalagay doon yung mga Latin words. Parang nagpa-function na yung website pero hindi ko kasi alam. Baka masira ako kasi parang yun yung nasa isip ko pag ginalaw ko yung bagay doon. Naka-lorem ipsum, malamang, Latin. Opo. Mga lorem. Oo, lorem ipsum yan. Placeholder lang kasi yan. Ka-live na yung site niya ng puro Latin yung Puro placeholder lang. Opo. Magaling. Kapag ginalaw ko po siya, Kudos. kapag ginalaw ko po kasi siya, sabi niya kasi, di ba nag-aaral ka ng website? Practicein mo yan sa website ko. Kaso lang gumagana na yun. Sabi ko sa kanya, kung gumagana na yun, hindi ko yung gagalawin kasi baka masira ko lalo kasi sisihin niya ako. May lalabas sa demonyo pag sinabi mo yung lorem ipsum. Dinediretso mo yan. I-search mo bro yung paggawa ng staging site. Okay po. Kumbaga basically i-clone mo yung website niya sa ibang instance. Yeah. And then yun yung i-update mo. So kahit magkamali ka doon, kahit masira mo yun, yung website niyang live hindi maapektuhan. Okay. So i-research mo yun how to create a staging website Tapos, or how to clone a website. Tapos i-apply mo yung sinabi ni Gerson, umpisa pa lang, na bago mo gawin yon, mag-backup ka muna. Oh. Backup muna, tapos saka mo siya staging, saka mo tirahin. Tanggalin mo na yung sumpa, yung lorem ipsum. Okay. Pero bro, pag tinanggal mo yung lorem ipsum na yun, dapat meron kang diskarte sa copy, sa structure ng site, kasi hindi natin basta papalitan yun na wala tayong strategy. Tama. Sayang yung gagawin mo kung hindi matibay yung, walang design, saka mo lang isipin ano bang magandang design. Hindi siya ganoon nag-work. As professional sa ganitong industry, bago mo siya gawin, dapat meron ka ng plano. Kung hindi, sayang yung effort mo. Opo. Para execute na lang po yung plano dun sa website. Sige. Pag backup po ba, anong gagamitin doon na backup? Hindi ko kasi alam po eh. Ang gamit mo, bro, Jason? Ako gamit ko all-in-one eh. Dalawang gamit ko, WP Time Capsule at saka Jet Backup. Ako gamit ko all-in-one WP. Merong ano ba yung free? Anong tawag doon? Updraft. So may free version 'yon. Marami yan. Pwede yung Updraft Plus. Pwedeng doon ka muna mag-start. Dami. Bago tayo magano sa ibang tanong, kuan muna uli namin yung feedback form ha. Ano naman kayo? Fill out naman kayo kasi yung daw hindi mag-sign up mag-fill out nito baka daw hindi na next week. Hindi na makaulit. Hindi na maka-join. Thank you po. Thank you po sa sagot. Salamat po. Ayan si Bro Joshua. Sarap niyan, pre. Yung timing mo lagi yung Tulog muna bago tanong. Hindi siya tanong. More on sa pagpa-practice. So, kunyari wala kayong hosting, wala pa tayong budget sa hosting, wala pa kayong, sabihin na natin, talagang nagsisimula kayo from scratch. Try using local host muna kayo. Like sa, o kaya Laragon. Laragon yung kadalasan ginagamit ko. Dati. The best yan. Mas mura mas mura talaga. Mas madaling install. Kasi kapag SAMP tas swamp pa kayo, medyo Manual yun, ang hirap. marami ka masisira. Baka sisihin niyo pa ako. Ayan, and yun, sa Laragon, okay naman yan. Mamaya send ko sa inyo yung link kung gusto niyo. Yung local WP, hindi ko pa na-try yun na how is that different from Laragon? Actually, hindi ko na try yun. Nagsabi ng local WP. Iba-ibang pwede nyo gamitin for setting up a local server. So Google nyo na lang yan tapos install nyo yung Pero yun nga, maganda yung suggestion ni Joshua na Laragon. Ginagamit ko din yan. Pagpa-practice lang kayo, kapag may budget na kayo, bilhin na kayo hosting. Oo. Kasi mas maganda din mag-practice ng connecting, yung tawag dito, transfer ng mga files and all. Kasi kapag sa local host, pwede mo siya ibang plugins, hindi kadalasan sinusupport ng local host. So, mas maganda pa rin. Medyo invest din kayo
kahit sa mga may, sabihin na natin, mumurahin na hosting. Yan. Sa Jollibee talaga. Isa rin pala sa sa mga natutunan ko over the years, yung dapat pag-aralan mo yung manual na pag-install, pag-backup, pag-restore ng WordPress website. Kasi 'di ba yung pinakita ko kanina, yung one click lang dun sa cPanel, nakapag-install na tayo ng WordPress. Maganda rin pag-aralan yung manual na pag-install noon, pag-setup ng database. Pag backup na manual din, walang plugin, tsaka pag-restore. Kasi it will go a long way kapag talaga nagkandaletse-letse yung website nyo. Kapag na-malware yan, tapos yung backup, halimbawa nag-backup naman kayo tapos biglang hindi gumana o kaya nung ni-restore nyo na nag-crash. So, malaking bagay kapag marunong ka ng manual. Wala nang tanong, guys. Okay na? O may tanong pa? Tayo ba magko-close ng room o sila? Kasi yung iba hindi pa Si Mark pre, nagtanong pa eh. Sorry. Sige. Okay lang yan. Pahabol lang regarding lang sa optimization ng image. Nag-create ba kayo ng separate image for mobile? For example, yung hero image nyo, meron ba kayong hero image for mobile or same na file lang yung ginagamit nyo? Ako, gano'n, nag-create ako. Ako, gumagawa rin ako separate for mobile. Okay. Yun lang. Thank you. Pwede mo rin i-automate yun, yung mag-setup ka ng custom image size. Pero hindi rin pala ideal yan. Wag na. Disregard nyo na. Kung pang background image lang na Kasi kapag magsiset ka ng custom image size sa WordPress, lahat ng image na i-upload mo, gagawa niya ng ganung size. So, wag na pala. Manual na lang. Yun. Sino pa? Coach, matatopic ba natin sa next yung custom menu ganyan or mga parts ng website? Yung custom Yung alin? Yung custom header from parts ng website, from header, body, mga ganyan, footer. Pwede naman. Ano yung gusto mong malaman tungkol doon? More on custom lang na ng mga content nila. Kasi mostly, di ba, yung mga nasa default theme, tapos paano pag gusto natin i-customize yung mga content, like mag-add ng mga icons, email opt-in, mga ganyan. Yung ganyan kasi medyo siya, highly customized. Kasi minsan depende sa kung ano yung team na ginagamit mo. Since 'di ba yung mga team sa WordPress, iba-ibang tao yung gumagawa niyan. Wala namang talagang standard na dapat ganito lang yung gamitin, ganito dapat yung mga options. So depende sa team na gamit mo. Doon tayo pwedeng mag-start. Kung custom built naman, nakadepende sa iyo yan. Kasi kung ikaw yung gagawa from scratch, from the ground up, nasa iyo yung total control. Yeah. So yung workflow ko kasi ganun. From scratch lagi yung gawa ko. Para, kumbaga, control freak ako pagdating sa website. Kaya gusto ko lahat ng aspects ng website. Pwede kong makutingting at mabago, kumbaga. Saka parang usually ito yung napansin ko. Kapag starting ka sa website, parang nag-explore ka talaga sa mga themes, di ba? Either free or premium or paid. Talagang nag-explore ka sa themes. Pero as you go along, na meron ka ng sariling gusto na palabasin, you ended up making your own your own design, your own theme. Kasi hindi na, alam mo pag gumamit ka ng paid, dagdag trabaho siya eh. I-edit mo pa, lahat gagawin mo pa. Kasi ikaw ang gagawa from the ground up, like yung sinasabi ni Gerson. Ikaw lang yung nagde-decide kung ano gusto mo maging itsura niya, ano ilalagay mo. 'Di ba? Walang mga additional na kalat. Mga ganun. Tsaka as you go along sa kasi ganun din ako, nag-explore din ako ng mga iba-ibang teams before. Free, may paid. Tapos eventually gumawa ako ng parang starter team ko na sarili. Na kasi yung sa lahat ng projects ko, ito yung pinaka-basic na kailangan ko talaga sa lahat ng project. So meron akong pinakang starter team na ginawa na yung customized. So lahat ng kailangan ko na nandun. And then additional na lang kung ano yung specific dun sa website na na kailangan. So additional installation ng plugins yun, or kung may custom code na kailangan, doon ko na rin ilalagay. Pero yun nga, merong baseline team. Yeah. Yan. We only have less than 1 minute. Yun ulit, feedback form. Guys, Fill out. ma-appreciate namin yan ha. I-fill out nyo para may pag-usapan pa tayo mas marami next.
next week, next Attend meeting. kayo next week. Invite niyo yung mga kakilala niyo na nag-explore din ng WordPress. Ayan. Attend ka ulit, Master Joshua. Pwede kang dito, isang resource person din namin dito sa Yep. Easy ako ng ganito. Tapos dagdagan mo naman yung baon mo next time para pati naman kami Abot maambunan. naman dito. Attend naman kayo. Hi, Heidi. Heidi. Hi. Paano naman ng feedback? Ma-beauty po. Ano daw? So, palambing. Sa feedback, ano ba every session ba ang feedback? Well, kung may masasabi kayong bago. Pero, Kasi naka-feedback na ako dati. okay. Nagbago ba? Ganun pa rin ba? OBM rules. Oy, Carla. Dito tayo sa feedback form. Pero yeah, sige, OBM rules. Puro mga gwapo at magaganda pala dun. May audition po sa OBM bago. Ay, Michelle, ang cute. Sige na nga. Ayan. Hi, Coach Jerson. Kamusta? Kamusta? Hello. Mga coach naman, grabe. Kamusta? Grabe itong OBM. Kami, mga kapugian lang yung panlaban namin. Sige, kayo na magaling. Pero solid yung maganda yung naging discussion namin. Interesting. Tapos, ipa-participate yung mga attendees. Kaya sobrang appreciated namin Dennis yung naging discussion. Ayos yan. And also, we got some feedback for suggestions ng pwedeng pag-usapan next week. Uy, lagay niyo sa feedback form para ma-record. Oh. Yan. Thank you, Coach Densho.